halimaw na nagtatago sa dilim. Pero mas nakakatakot ang mga halimaw na kasama mong kumakain sa hapagkainan. Sa baryo ng Dumangas, Iloilo, kilala si Teniente Gimo bilang isang matapang at iginagalang na leader. Pero sa bawat gabing bumabagsak ang dilim, isang mas nakakatakot na kwento ang bumubulong sa hangin. Isang lihim na pinananatiling buhay ng takot. Ang kanyang bahay ay luma ngunit matatag. Tahimik ngunit may kung anong hindi may paliwanag na bigat sa hangin. Sa ilaw ng kandila, makikita ang matikas niyang postura, pero may isang bagay na hindi tama. Napakahaba ng kanyang mga daliri. Masyadong matalim ang kanyang ngiti at sa dilim, tila may dalawang nag-aapoy na mata na lumalagablab sa gutom. Sa baryong ito may isang kasabihan, kapag may nawala sa gabi, huwag mo nang hanapin, baka ikaw ang isunod. Isang gabi, nag-uwi ang kanyang anak ng kaibigang mula sa lungsod, isang dalagang walang kamalay-malay sa anino ng kasamaan na bumabalot sa bahay na yon. Matapos ang masaganang hapunan, inalok siya ng silid upang magpahinga. Ngunit habang siya'y natutulog, may narinig siyang pabulong na usapan mula sa labas. Tulog na ba siya? Siguraduhin mong tama ang kama. Doon sa kaliwa. Nanigas ang kanyang katawan. Sa gitna ng kanyang kaba, isang malagkit na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangang siyang kumilos. Ngayon na, sa dahan-dahang paggapang sa dilim, pinakiramdaman niya ang hininga ng katabi. At sa isang iglap, ipinalit niya ang anak ni Gimo sa kanyang higaan. Tinakpan ito ng kumot at bumalikwas palayo. Tama lang ang kanyang naging desisyon. Maya-maya isang kaluskos ang pumuno sa silid. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At mula sa kadiliman, lumitaw ang isang aninong mahaba ang mga kamay. Matutulis ang mga kuko at may dalang matinding gutom. Tahimik itong lumapit, isang hayop na nakahandang lumapa ng biktima. Isang malutong na tunog ang pumuno sa hangin. Sumunod ang marahas na pagkalas ng laman, ang malulutong nanguya ng matatalim na ngipin, at isang sigaw na mabilis na nilamon ng katahimikan. Kinabukasan, isang nakapanghihilakbot na hiyaw ang pumailan lang sa baryo. Nakita nilang duguan si Teniente Gimo, nanginginig. Hawak ang malamig at walang buhay na katawan sa kanyang harapan. Napuno ng takot ang kanyang mga mata, pero huli na ang lahat. Sarili niyang anak ang kanyang nakain. Mula noon, ang bahay ni Gimo ay hindi na muling tinirhan. Ngunit kung ikaw ay mapapadaan sa baryong iyon sa hating gabi, huwag kang lalapit dahil sa hangin. Maririnig mo pa rin ang mahina at basag na hikbi ng isang ama na nilamon ng sariling gutom. At kung suswertehin ka, mararamdaman mo ang malamig na hininga sa iyong patok at ang gutom na matang nakatitig sa iyo mula sa kadiliman.